As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. At nakaka-relax dito kung nasaan ako. Hindi ako makabuelo. Oo. Hindi ako makabuelo ng gigil. Nakaka-relax dito kung nasaan ako eh. Oo, naaamoy ko ang nakaka-relax talaga. Hindi ako makapanggigil, promise. Kahit gigil na ako kanina pa. Hindi ko mailabas ang gigil ko. Anyway, mga kababayan, diretso tayo sa topic ha, bago tayo magpatuloy. But anyway, bago tayo pala magpatuloy din, wag nyo kakalimutan na mag-subscribe dito sa Coach Jared Live YouTube channel. At meron din sa baba na ito, makikita nyo, merong like. Click nyo na ngayon yung like na yan ha. Click nyo na. Kapag sa phone kayo nanonood, tanggalin nyo muna yung chatroom. I-X nyo muna yung chatroom, tapos i-click nyo yung like. Tapos balik kayo sa chatroom. Tapos i-share nyo rin to mga kababayan. Paki-share po itong ating channel, ito pong ating live stream sa inyong pong mga social media accounts. I-tag nyo yung mga kilala nyo DDS. Tag nyo, wala problema dyan. Okay yan. Hindi issue sa akin yan. Pupunta sila sa page ko, mambabash sila, pero okay lang yun. Hanggang doon lang naman nagagawa nila eh. So, pa-click na lang yung like button, ha? Tsaka pa-share itong ating live stream. Dahil galit sa atin ang algorithm. And by the way, ito pala. May nakita ako mga comment, o may nagsisend sa akin ng mga private message, na natatanggal daw yung subscription. Tinatanggal ni YouTube yung subscription kahit matagal na raw sila nakasubscribe. So, paki-check na lang din po kung nakasubscribe pa rin kayo. Baka hindi kayo nakakuha ng notification dahil naka-unsubscribe na kayo unknowingly. Nangyayari pala yun. Akala ko sa US lang nangyayari yun, pati rin para sa Pilipinas. So, paki-check na lang po ha. Kasi, I don't know why. Tell me why ain't nothing but a heartache. Di ko alam eh. Hindi ko alam kung ba't nangyayari yun eh. Anyway. So yun. Okay. So mga kababayan, may good news tayo today. Isa. Tawag dito. May good news tayo for today. Kasi mukhang umusad yung kaso ni ni Pulong. Mukhang umusad yung kaso ni Pulong pero hindi na i-publicize yung warrant. Pero yung criminal information, yung criminal complaint, mukhang natuloy. At nag-arraignment na si Pulong. Ni wala tayo nabalitaan mga kababayan. Ni hindi na na-leak yung impormasyon na yan. Ni hindi na naglabas ba ng warrant ang Davao Court tungkol dito sa grave threat ni Pulong? Parang wala Wala yatang nileak na well, siguro nakakapagtaka lang na walang na-leak. Bihira mangyari ngayon yan in this day and age. Lalo dito sa Pilipinas, napakadali mag-leak ng mga tao. Pero walang leak na naganap. Nagulat ako eh. Arraignment na niya. Ibig sabihin, nasa korte na. Arraignment na. Oo. Nagulat ako eh. Ito, pakita ko sa inyo. Saan na ba? Yan. Nag-arraignment na siya, mga kababayan. Ayan 6 hours ago. 6:08 PM, pinost ni GMA. Tignan, sinamahan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa arraignment nito ngayong hapon. Nag-arraignment na. Ibig sabihin na i-file na yung kaso, malamang sa malamang naglabas ng warrant,
Kasi hindi naman niya malalaman kung merong kung nasa jurisdiction na to ng korte kung walang warrant. Naglabas na ng warrant, sumurrender na siya. Sumuko na si Pulong. Malamang baka voluntary surrender. Nag-voluntary surrender, tapos yun, nasa arraignment na. Hindi na leak. Wala naglabas na impormasyon. Nakakagulat. Di ba naalala nyo nung election 2025? Bago a few days before the election, mga 1 week or a couple of weeks before the election, si Pulong Duterte nanggulpi ng bugaw. Nag-hire siya ng pokpok, tinira niya yung pokpok. Pagtira niya sa pokpok, ayaw niya magbayad doon sa pokpok. Ginawang palusot yung driver, porque hindi raw binigyan ng babae yung kanyang driver. Ginawang palusot, ayaw niya magbayad ngayon ng pokpok. So instead na magbayad siya, ginulpi niya yung bugaw. Naka-video to. Lahat to naka-video. Tapos mga kababayan, akala natin wala na nangyari. Akala ko nga, baka patayin na yung nagreklamo eh. Diba? Inisip natin lahat, baka patayin na, baka pataba na siya ng lupa sa Laod Quarry, diba? Hindi natin alam kung ano nangyari. Tapos ito, magulat-gulat na lang tayo kanina, arraignment na niya. Arraignment na. Ibig sabihin, nag-file na ng kaso ang DOJ, ang prosecutor, nag-file na ng kaso ang prosecutor, naglabas ng warrant ang korte, na-issue ang warrant, sumurrender, or na-arresto, either of the two, di naman natin alam kung na-arresto siya o sumurrender, si Pulong, tapos ngayon, arraignment na. Hindi naman sa inaasahan ko na may leak, na merong magli-leak. Hindi naman yun ang iniisip na sabi ko. Ang akin lang, nakakagulat kasi, alam naman natin, in this day and age, ang daming mga warrant of arrest na nalilik. Kay Jason Sangka nalik eh. Di ba? Yung kay Bato nalik. Kay Kibuloy nalik. Ang dami. Ang dami ng warrant of arrest na nalilik. Nalalaman muna ng social media bago lumabas sa mainstream. Pero kay Pulong, tahimik. Ano meron? RTC Branch 52, ayan o. RTC Branch 52, Davao City. Ayan o. Sa kasong grave threats na isinampa laban sa kanya ng negosyanteng si Christone John Patria, negosyante. Pero hindi ko siya negosyante, bugaw ho siya. Tumangging maghain ng plea si Rep. Duterte dahil sa jurisdictional challenge sa naturang kaso at sa information nito na may kaugnayan sa komprontasyon umano sa isang bar sa Davao City noong February 23, 2025. Anong jurisdictional challenge kaya iniisip nito? Hindi siya naghain ng plea. Ang court ang nag-enter ng plea for him. So, ang gagawin dyan, sasabihin ng court, dahil ayaw mo mag-enter ng plea, we will enter a plea for you, and the plea is usually not guilty. Oo. Pero kaya hindi siya nagsalita kasi sina-challenge nga niya yung jurisdiction ng korte. But it's too late. It's too late. Hindi siya nag-motion to quash eh. Wala na, nasa arraignment na eh. Nag-motion to kung nag-appear na siya eh. Sa arraignment. Ibig sabihin, impliedly, tinanggap na niya yung jurisdiction ng korte. Dapat nag-motion to quash siya. Pagka-file nung kaso, nag-motion to quash siya agad. Kung i-challenge siya yung jurisdiction. Motion to quash agad. Lack of jurisdiction over the person of the accused, lack of jurisdiction over the territory, mga ganun. Pero kasi alam nyo mga kabayan, kung sa Davao City nangyari yung crime, and I think sa Davao City nangyari yung crime, yung complainant is also a resident of Davao City, definitely may jurisdiction ng RTC ng Davao City dyan.
Sabi ni SpongeBob, sorry question, bakit tayo nagcha-challenge ng jurisdiction sa mga kaso? Kasi yun yung pamamaraan para ma-dismiss agad ang kaso. Motion to quash. Mm. Yun kasi yung mga common reasons para mag-file ng motion to quash. Either there's a lack of jurisdiction over the person dahil it can be an illegal arrest. The warrant is void or invalid. Ano pa ba? Wrong identity of the person arrested. Marami yan maraming dahilan yan Basta mayroong kakulangan, may walang kapangyarihan ng korte doon sa tao. Pwede rin na walang kapangyarihan ng korte doon sa teritoryo, sa territorial jurisdiction. Kasi lahat ng korte may territorial jurisdiction yan. So, kung walang kapangyarihan, kung hindi nangyari ang krimen sa Davao City, hindi siya dapat sa Davao City i-file. Ganon. Kasi usually, ang krimen, ang jurisdiction ng korte ay nandoon sa lugar kung saan nangyari yung krimen. In the case of libel, kung saan natuklasan yung libel. So, ganun yun. Ganun yung jurisdiction niya. Minsan, kapag yung krimen ay naganap sa isang moving vehicle, let's say sa eroplano, sa bus, sa sasakyan, kung pag doon nangyari, pwedeng mag-file ng kaso sa kahit saan na dinaanan ng sasakyan. So, pwedeng from the beginning, sa point A, kung saan sumakay, hanggang doon sa destination, kung saan siya papunta. So, yun. Kahit saan doon. Kahit saan. So, halimbawa, nag-start siya Makati, papunta siya QC. So, yung mga dadaanan doon, pwede doon. Kahit saan. But in this case, kay Pulong, from what I know, yung bar is sa Davao City, di ba? Tama? Sa Davao City yung bar. Tapos, nangyari yung krimen sa Davao City. So, ang may territorial jurisdiction dyan is yung RTC ng Davao City. So, that is branch 52. So, ano kaya, so kung yun ang kung hindi question ng territorial jurisdiction, ano kaya yung ano kaya yung jurisdictional challenge nila? Sa person? Hindi natin, baka sa person. So, it's either there was an illegal arrest or the warrant is void or maling identity ng naaresto. We don't know. Malalaman natin yan kapag natapos na yung kaso. Pero kasi, mahirapan si Pulong dito, guys, kasi malakas yung ebidensya dito sa kanya. Malakas yung kaso against him. Naka-video And kitang-kita talaga dun sa video na siya yung nagko-cause ng grave threats. No joke. Siya talaga Kitang-kita, guys Oo, siya rin. Tapos may physical injuries pa yata yan Hindi lang grave threats yan. May physical injuries din. So, ang hirap labanan nitong kaso na to. For sure, it's either makukulong si Pulong dito pag nagtuloy-tuloy ito. Kaya nga dapat nag-motion to quash siya. Ba't kaya hindi nag-motion to quash? Hindi natin alam. Or baka nag-file nga ng motion to quash. Pero hindi pa nagdidesisyon ng court. Pero dapat nagdesisyon ng korte sa motion to quash bago nag-arraignment. Anyway. Malamang na-aresto na siya, nakapag-bail na to si Pulong. Ayun, si Pulong Guloy do. Yan di ba? Actually, may security guard pa dito sa tabi. Nakangiti si security guard, si ate girl nandito. Putol tong picture. Ayun, di pala. Ayun, parang happy pa siya. Kumakaway pa nga tong isa Oo. Makakaway pa yung isa kung sino man siya. Ang gagaling Ang gagaling Ewan ko ba? Hindi ko naiintindihan. May bail ang grave threats, Windy Grace. Oo. May bail. Bail is a matter of right. So hindi talaga pwedeng yan, i-withhold except for cases that are punishable by reclusion perpetua. Yun. And it's discretionary upon the court. Kung mahina ebidensya, papayag ng bail. So yun. Anyway, so good news
At the very least, kahit na hindi naging public yung warrant of arrest niya, at least na-arraignment na siya. Ayan o, unang nagsampa ng reklamong physical injuries and grave threats sa DOJ si Patria noong April 2025. Ayan. So, good news. Tutuloy yung kaso. And I think this is an open and shut case. Madali lang to. Open and shut case to, mga babayan. Makukulong to si Pulong. No joke. Ano bang penalty ng grave threat? Wait, tingnan natin. Ang penalty nito. Arresto mayor. 6 months. Yan. 1 month and 1 day to 6 months. And a fine not exceeding 100,000 pesos. Maliit lang. 6 months lang. Pero at least makukulong siya na 6 months. Di ba? Oo. At least makukulong siya na 6 months. Yun na, ano. Kasi open and shut to, guys. Kapag na-dismiss tong kaso na to, ewan ko na lang. Hindi ko... I don't want to say na naging bias ng court, but, you know, I don't know. Pero malabong open and shut to. Kasi meron ka ebidensya eh. Matibay ebidensya. Kitang-kita. Anyway, tingnan natin. Okay. Not only that, mga kababayan, isa pa po, mga kababayan, meron ding itong si Sara Duterte, sumagot na rin doon sa grave threat na kaso niya sa DOJ. Di ba 3 counts yun? 3 counts of grave threat. Tapos, aggravated pa by the Cybercrime Prevention Act. So, tataas siya ng 1 degree higher. So, kung arresto mayor siya, ang mangyayari, magiging prison correctional after. So, 6 months to 6 years. Oo. Prison correctional. Oo. Parang yun yata. Anyway, I could be wrong. Research nyo na lang. Pwedeng mali ako doon kasi matagal na yung crim law 1 ko eh. Anyway, pabalikan ko na lang sa codals ko. Anyway, so ayun, nagsumagot din siya sa grave threats. At nag-file din siya ng, tulad nito, kaka-file lang ng kaso the other day, di ba? Ng kasong grave threats. If I'm not mistaken, kahapon lang nga yata or the other day. Kaka-file lang. Tala ba siya, mabilis. Motion to quash agad. Ganun ho kasi talaga yun. Habang hindi pa naglalabas ng warrant, kaka-file pa lang ng kaso, habang hindi pa naglalabas ng warrant, file ka agad, motion to quash. Huwag mo intayin yung arraignment. Kapag inintay mo yung arraignment, wala na, too late. Oo. Feeling ko, iniisip nito ni Pulong na, hindi, papaboran ako ng korte. Duterte ako, Diyos ako ng Davao City. Na yun, umabot na siya sa arraignment, di na siya makapag-file ng motion to quash. Ito yung sabi ng DOJ dyan, mga babayan. Pakinggan natin sinabi ng DOJ. Ba't walang sound? Maglagay ka naman ng sound, boy. Refresh natin. Yan. Ba't walang sound? What happened? Narinig niyo ba? Wala, no? Kasi dito. Aware that the National Prosecution Service had already issued a resolution in the case involving the Vice President Sara Z. Duterte, and that the information has already been filed before the courts of Quezon City. We just received information that the court had already received motions to quash coming from the defense, and the prosecution was given a period of 5 days within which to file its comment to the same before it will resolve the issue. So on the matter of the details pertaining to the case itself,
it will all depend on how the court will resolve the motion. No, we have not received it, and we are expecting to get hold of a copy before the end of the week, and we will be filing our comment forthwith. After that, we'll find out what the ruling of the court is on the motion to quash. We have not received our copy yet of the motion. We just were forwarded a copy of the order of the court. No, the order of the court stating that the prosecution is given a period to file yung kanyang comment doon sa motion to recall or to hold in abeyance the issuance of the warrant of arrest and motion to quash was received yesterday. So, Yan, dapat ganyan most kabilis. likely we anticipate that it could have been filed either Tuesday or Wednesday of this week. Will file your comment or reply. Is the DOJ hopeful or confident that the court will rule in your favor po? Well, I Si Eden Santos ba yun? Parang kaboses ni Eden Santos no? Hindi ko alam kung si Eden Santos yan, pero parang kaboses ni Eden Santos. Ang tanong is, are you confident that the court will rule in your favor? Napaka-presumptive naman ng DOJ kung sasabihin na, oo, kakampi sa amin ng DOJ, ang korte. Hindi na sasagutin yan. Si Eden Santos yun, kaya palang tanga-tanga ng tanong eh. Si Eden Santos pala eh. Will file your comment or reply. Is the DOJ hopeful or confident that the court will rule in your favor po? Well, I cannot diba? speak for how the court will rule. However, we will be filing our comment to as soon as we see what the basis is of the defense in asking for the quashal of the information. Malalaman lang namin yan pag nakakuha na kami ng kopya at batay dun sa sagot na dun sa motion na or mga allegation, yun ang sasagutin natin. So, kung huhulaan ko yung dahilan ng motion to quash na yan, malamang sa malamang, ang nakasulat dyan, kung ano yung isinulat ni Sara Duterte nung nilabanan niya yung PNP sa DOJ, sa prosecutor. Na ang sinabi niya, ang sabi ni Sara Duterte, the Vice President is the President in reserve. And in the same way that the President is immune from all suits, the Vice President is also immune from all suits. Ibig sabihin, kung ang Presidente bawal kasuhan, ang Vice Presidente din dapat, hindi rin dapat kinakasuhan. Kasi President in reserve daw siya. Anyway, sige, bahala na, di ba? Pwede rin yan, yung sa impeachment, kasi it's a subject of the impeachment trial. But again, mga babayan, walang issue yun. Walang issue yun. Hindi yung issue yun, na-discuss na natin ito na isang araw. Magkaiba ho ang impeachment, magkaiba rin ang criminal cases. So, hindi ho yan, walang jurisdictional issues dyan. So, hindi namin masasabi kung ito ba'y kung ano ang grounds, hanggat hindi namin nakikita at hindi namin maaring hulaan, although we are hopeful that we will be able to give a comment to that said motion. Sir, may sinasabi po kasi last week po ata or earlier this week na si Eden hindi daw po pwedeng ma-prosecute si VP Sara kasi may impeachment offense po. Yung kaso po niya ay impeachment offense din po. Can we get your comment on that, sir? Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. This is before the regional trial court. The ruling of the court, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer. Kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yun ang Right. Sir, last question for me po. Si Palace Press Officer Claire Castro, she said kulang daw po yung grave threats na final po. Naniniwala po siya na yung statements po na sinabi ng Vice Presidente ay nagsasow po ng hatred at Marcos and First Lady. Baka may comment po on DOJ, sir. So, is it tantamount to saying na dapat may inciting to sedition? Sir. Well, that I cannot try to
determine the reasoning of the palace spokesperson. However, we base it on the evidence that we have, and based on the we had mentioned that it is not inciting to sedition, no, when these are just mere utterance or speeches, no, when it is not proven that the accused or the defendant is publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maring yung po ang pananaw ng ating palace, pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Yun. So dito ngayon nagbangga ang sinabi ng palasyo at saka ng DOJ. Which goes to show, mga kababayan, na hindi kontrolado ng executive ang DOJ. Kasi mga kababayan, kung maalala nyo, kaninang umaga, si Yusek Claire, sinabi niya, na kulang pa ang kaso laban kay Sara Duterte. Dapat daw hindi lang daw grave threats. Dapat daw ay kasama pati ang inciting to sedition. Ito yung sinabi ni Yusek. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the filing of grave threat charges against Vice President Sara Duterte. So sinampahan din sila ng DOJ. May nakita ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, kung grave threats lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung suggestion din, na isampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ, base din naman sa ebidensya. Di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat, hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo ay napanood na. Pero wala po bang conflict yun, Yusek, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President, and of course, one of the articles of impeachment is about grave threats. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte? Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, Okay, sa tama. impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan. Pero paano po makakaapekto yung posibleng maging decision sa impeachment court doon sa criminal case kung meron man? Iba pa rin. Halimbawa lang po na ito ay ma-dismiss dahil sa kanyang mga kaalyado. Hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Right. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa RPC. Revised Penal Code. Correct. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats. So, pwede siyang maging liable for grave threats. Ayun. Mga kababayan, kasi tulad nga na sinabi ni Yusek Claire, magkaiba ang nature ng impeachment, which is a sui generis proceeding, sa criminal case, which is a judicial proceeding. Kasi, sa impeachment, mga kababayan, hindi na dito tinitingnan yung elements of the crime. Although nag-a-allege ka ng krimen, pero hindi mahigpit ang standards na inilalapat mo doon sa grave threat. Pero dahil nag-allege ka ng grave threat, kailangan mo rin patunayan yung elements nun. Pero hindi siya ganun kahigpit. Kasi ang tinitingnan dyan is the fitness of the official to remain in office. Sa Tagalog, ang pinag-uusapan dito sa impeachment ay kung dapat bang manatili ang opisyal na nakaupo sa kanyang posisyon. Which is different. Iba po kasi ang nature ng criminal case. Sa criminal case po kasi,
Ang nature niyan ay to penalize crimes. To penalize crimes. So, ang mangyayari dyan, kapag ikaw ay nahatulan ng guilty, makukulong ka. Yun yun. BJ Cans, hindi rin siya civil eh. Kasi sa civil proceeding, kailangan merong damage eh. So hindi rin siya civil proceeding. It's really sui generis. It's a different animal altogether. So there's civil, there is criminal, and there's impeachment. Ganon siya. Oo, ganon siya. So, ayun. So, tsaka sa impeachment, mga kababayan, yun nga, dahil ang aalamin mo lang ay kung fit bang mamuno ang tao na ito, ang pwede mo lang ihatol dyan ay tanggalin siya at perpetual disqualification. Yun lang ang pwede mong hatol dyan. Wala nang iba. Nasa Constitution din naman yun. Nakasulat din yun. So, sa impeachment, hindi ko alam kung kaya wala akong issue yung impeachment proceeding, tapos kasabi niya yung criminal proceeding. Hindi yung issue yun. At saka wala ring may mga nagsasabi may double jeopardy daw dyan. Wala akong double jeopardy. Walang double jeopardy dyan. Ang double jeopardy, mga kababayan, ay kung ang isang individual, ang isang tao ay kinasuhan sa dalawang magkaibang krimen, pero iisa ang facts. So, hindi yun. Or, kung nahatulan na siya at na-serve na niya yung kanyang time, nakulong na siya, na-convict na siya, tapos kakasuhan uli siya using the same facts. Yun ang double jeopardy. So, hindi mo mag-a-apply yun. Hindi mag-a-apply sa impeachment ang double jeopardy. Tuloy natin to. Sabi ko nga, kulang pa yun. Yan, kulang pa raw. Thank you, Zek. Ano ba ang kulang? As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. What do you mean by that, Yusek? So if it's not a simple grave threat, ano dapat? For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. Yun. Yun yung sinasabi, yung tinanong kanina ni Eden sa DOJ. Na tama ba, kontra daw yun sa sinabi ni Yusek Claire. Actually, mga kababayan, I think, personally lang to, personal, and dahil hindi ko naman nakita yung ebidensya pinag-aralan ng DOJ, and of course, sila yung abogado, they have more wisdom than I do pagdating sa ganyan. Pero with all due respect sa DOJ, I think they played it safe. I think they played it safe. Kasi sa inciting to sedition, may mga iba pang elemento dyan eh. Like, merong seditious act. Ibig sabihin, meron nang nagaganap na sedisyon. At ikaw ay nanghihikayat na sumali dun sa seditious act na yun. Kaya siya inciting to sedition. If I'm not mistaken, meron dun sa provision na without necessarily being part of sedition, of the seditious act. Parang ganun eh. Oo. Sa inciting to sedition. So yun. Medyo mabigat kasi na element yun eh. So ibig sabihin, dapat meron na munang seditious act at ikaw ay nanghihikayat na sumali ang taong bayan doon sa seditious act na yun. For example, CPP-NPA. Yan. Gusto nilang i-overthrow ang gobyerno, di ba? It's a seditious act. Meron silang NPA, which is technically a group that is committing the crime of sedition.
dahil gusto nilang i-overthrow ang gobyerno. Ngayon, kung ikaw ay naghihikayat ng mga tao para sumali sa CPP-NPA, ikaw ay inciting to sedition. Yun yun. I think nag-play safe ang DOJ. Oo. Although sinabi rin naman ni Yusek, she won't go against the decision of DOJ. Pero I think there is inciting to sedition. Baka naisip lang ng DOJ, may hirapan tayong i-prove yung Seditious Act. So, kaya siguro nag-play safe sila. Sa grave threats na lang muna. Kasi at least mas madali mo ma-prove, mas madali mo may papanalo yung kaso. Pero I would venture into saying that I agree kay Yusek Claire na nung sinabi niya na parang kulang. Pero dahil mahirap nga patunayan na meron nga bang sedition na nagaganap, nag-play safe sila. But again, this also proves, mga kababayan, na contrary doon sa sinasabi sa impeachment, mga kababayan, di ba naalala nyo si Attorney Vinluan? At saka si Narvasa, Attorney Narvasa. Sabi nila, hindi ba ang presidente, siya ay merong executive control over DOJ? Sino ba ang presidente? Sino ba ang sekretary ng DOJ? Saan ba nagre-report ang DOJ? Sino ba ang may control sa DOJ? Kanino ba nanggagaling ang budget ng DOJ? Etc. etc. So, ang ending nila, ang naging ending dun sa inquiry na yon, mga kababayan, merong anggulo ng may anggulo ng political persecution yung nagaganap na impeachment. Lalo na isinama yung grave threats dahil kontrolado ng presidente yung NBI. Kontrolado ng presidente ang DOJ. Kaya yung pag-iimbestiga ng DOJ at NBI sa grave threats case ni Sara Duterte ay isang isyung political. It's political persecution, not an honest-to-goodness investigation of a crime. Pero dahil dito sa ginawa ng DOJ, mga kababayan, makikita natin na hindi kontrolado ng Malacanang ang DOJ. Mali ang sinasabi ni Atty. Narvasa at ni Atty. Binluan sa impeachment trial. Na porket si PBBM ang presidente at siya ang merong executive control over the agencies under the executive, it doesn't necessarily mean na he can use these agencies to politicize any person, and specifically the Vice President. Ito nga, ikumontra kay DOJ. Diba? Malacanang. Sabi ng Malacanang, parang kulang. Parang kailangan ng inciting to sedition. Inciting to sedition. Anong sabi ng DOJ? Hindi na, grave threats lang. Wag na ho nating dagdagan. Okay na yan. Diba? So, ibig sabihin, wala talagang control. Walang control. Iba naman yung oversight, BJ Cans. Iba yung oversight. So, ang importante kasing angulo dyan is the control eh. Yung kasi yung ano dyan eh. Dahil ang angulo nga nitong sila Binluan tsaka si Narvasa, dahil yung presidente ang biktima, ang sinabihan ng ganito mga banta, ginagamit ng tinake advantage ng presidente para ipitin si Sara Duterte. Hindi naman kasi ganun yun. Hindi ko ganun yun. So, at the very least, di ba, napatunayan natin dito dahil sa nagkabangga ang opinion ng DOJ at ng Malacanang na wala talagang control ang DOJ, ang Malacanang rather, sa DOJ. Hindi na didiktahan ng Malacanang ang Department of Justice and NBI, which is under DOJ. Okay. Mahihirapan na naman ang mga chinador na kampiyan si Sara Duterte dahil sa mga developments na